Amen. Purihin ka aming Diyos. Ang ganda po ng pag-aaralan po natin. Okay, sa Hebreo 12:26 to 27, sabi po rito, whose voice then shook the earth, but now he hath promised, saying, yet once more, I shake not the earth only, but also heaven. And this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Ang title po ng pag-aaralan po natin, Unshakable Kingdom. Pwede na tayong maupo. So kung papansinin po natin, mukhang napapadalas po yung lindol sa mga nakaraang araw. Nung nakaraan, alam ko, pamilyar po kayo, lumindol po sa Mindanao, 7.5 at sa 7.2, at marami pong nawasak, at nung sumunod, lumindol po sa Venezuela. Sinong nakakaalam na lumindol po sa Venezuela? So may panunuorin tayong video mamaya, at ang dami pong nawasak. At habang ginagawa ko po itong message po na ito, ay sabi ni Pastora, lumapit po siya sa akin, lumindol daw ulit sa Baguio, at lumindol daw po sa La Union. At kahapon, kami po ay nag-celebrate ng, nagkaroon ng Bible study po sa Makayo-Kayo Bayambang, at sineselebrate namin yung pagpasa ni Sister Jessica na bilang isang teacher, at yung kanyang tatay na 52 years old na, birthday po niya. Habang nagkwekwentuhan po kami, lumindol daw din sa Bayambang. So, yun ang sabi ng tatay mo sa akin. Hindi ko naman naramdaman yon. So, mayroon daw din po lindol. So, napapadalas po yung lindol po na ating pong na-experience. Okay? So, naisip ko, tamang-tama talaga itong lesson po na ito. At ito po ibinigay po ng Diyos po sa atin. At asahan natin na ang lindol pa ay mapapadalas kasi ito po ay ibinigay ng Panginoon one of the signs of His second coming. Okay? Sa Mateo 24 verse 7, ito po yung sinabi, for nations shall rise against nations, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse or various places. Magkakaroon daw po ng lindol sa iba't ibang dako po ng daigdig. So, sa Mateo verse 24 verse 7, kung titignan nyo po diyan, halos lahat po na ng signs ay nandyan na, ngunit hindi ko itatakal po yung nations shall rise against nations. Nakikita naman po siguro po natin. So halos nakikita na po natin po lahat. Pero dito po ako sa earthquake kasi po ito po yung topic po natin. Okay? Sa ating text ay mababasa po natin na noong unang panahon ay nagkaroon ng pag-uga o paglindol po ng kalupahan. Sabi po sa Hebrews 12:26, whose voice then shook the earth. Okay? Sino po ba yung whose voice po dito? Okay, sabi po, yung whose voice po dyan ay ang boses po ng Diyos. Kasi po bumaba po ang Diyos doon po sa Mount Sinai at kinausap po si Moses. Grabe po, by the voice of the Lord, nagkaroon ng, pag binasa nyo po yung Exodus chapter 19, pababa hanggang sa 20, great earthquake. Nung bumaba po ang Diyos, nagkaroon ng great earthquakes, kaya lang walang nawasak, kunit may nabuo. Kasi binigay po yung laws, yung 10 commandments kay Moses at abang mga batas po kay Moses. Binubuo ng Diyos yung kanyang pananampalataya po ng Israel. Kaya may lindol na kung saan minsan nililindol po tayo, pero wala pong nawawasak, ngunit binubuo po tayo. Minsan, kailangan lang lindulin tayo para magkaroon po tayo ng pananampalataya sa Diyos. Para matuto po tayong tumakbo sa Diyos. Kasi kapag hindi po tayo nililindol, hindi po tayo tumatakbo sa Diyos. At gayon po yung nangyari. Sa Exodus 19:18, ang sabi po rito, at ang buong bundok ng Sinai ay umuusok sapagkat ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw niyaon na nasa apoy. At ang usok niyaon ay napailang lang na parang usok ng isang horno at ang buong bundok ay umuugang mainam. Nakita po ng mga Israelita po yun, natakot po sila. Natakot po sila, Moses, ikaw na lang yung humarap po sa Diyos kasi nakakatakot. Ikaw na lang makipag-uusap sa Diyos. Takot na takot po yung mga Israelita. At yun nga, umakyat po si
Si Moses doon po sa Mount Sinai at kinausap po ang Diyos. Okay? So ang pag-uga at paglindol sa panahon na sa panahong iyon na ibinigay kay Moses sa Mount Sinai, okay, ay may nabuo dahil ibinigay po yung 10 kautusan. Pero sa pangalawang pagkakataon, kung babasahin natin po yung text po natin, sabi po rito, but now, He had promised saying, yet once more, okay, I shake not the earth only, but also heaven. And this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken as of things that are not shaken. Muli ay uugahin ng Diyos, hindi lang yung lupa, ngunit yung mga kalangitan. Grabe ano? Hindi na yung lupa, ngunit pati ng kalangitan ay uugahin po ng Diyos. Okay? And this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, para maalis ang lahat ng mga nauuga. Andiyan pa po ba tayo? Alisin ng Diyos ang mga nauuga. Ano yung mga nauuga? And of the things that are made, lahat po ng ginawa po ng Diyos. Kasi po papalitan ng Diyos po itong mga ginawa po ng Diyos po na ito. Sa aklat po ng Revelations, and there shall be new heaven and new earth. Magkakaroon ng new heaven and new earth. Okay, parang ganito, hindi nalulugod ang Diyos sa sanglibutan ito, kaya papalitan niya. Amen? So lahat daw po ay uugahin. Ang mga bundok ay lilipas, ang mga burol ay matitibag, wawasakin ang lahat, ang mga ginawa ng Diyos maging nasa langit. Maging lahat ng tao ay mauuga at mawawasak. Ang mga infrastructures, okay, tulad ng mga tulay, matataas na gusali, ay mawawasak. Ang ating mamahal na itinayong bahay ay mawawasak. Lahat ng tinatangkilik natin ay mawawasak. Uugahin ng Diyos at wala pong mananatili. Sabi po diyan, removing of those things that are shaken. Lahat ng mga bagay na ating nakikita at binibigyan ng importansya dito po sa lupa, they are all can be shaken. Mauuga lahat po ng ito at lahat daw po ito ay mawawala. Amen? Lahat ng tinatangkilik, lahat ng ang tao ay proud. Mawawala po ang lahat. At ipinapakita ng Diyos sa atin unti-unti ang mangyayari. At mangyayari ang mga bagay dahil sinabi na ng Diyos. Kapag sinabi na ng Diyos, mangyayari po ito. Ang layunin ng Diyos para ugahin ang lahat ng nauuga ay para maalis at palitan ito ng mga bagay na hindi nauuga. Sabi nga doon sa binasa natin, Hebrews 12:27, removing of those things that are shaken as of the things that are made, that those things which cannot be shaken will remain. Okay? So yun po yun. Aalisin po ng Diyos. Ano naman ang those things that cannot be shaken? Hindi ako umaalis po sa ating text. Hinipusan ko sa verse 26, 27, 28, 29. Okay? So ano naman yung those things that cannot be shaken may remain. Basahin natin. Una, those things that cannot be shaken may remain, kingdom of God. Ang kingdom of God will never be shaken and it will remain. Lahat lilipas po, ngunit ang mananatili po ay kingdom of God. Hebrews 12:28, therefore since we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Tayo daw po, we will receive a kingdom of God that cannot be shaken. Kaya kung may pipiliin po tayo,
Piliin po natin po yung kingdom of God. Kaya nga sinasabi sa Mateo 6:23, binibigyan ng Diyos yung kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kasi alam ng Diyos na ito yung pinaka-importante po sa buhay natin, yung kingdom of God. What shall it profit a man if he gains the whole world, but suffers the loss of his own soul? The kingdom of God is very important to us, Christians. Ito yung pinaka-importante. Dinadaya po tayo po ng dyablo. Amen? At maraming mga pastors, maraming mga workers, wala pong exempted, huwag tayo pong padaya. Mas lalo na ngayon kapag nanonood tayo. Ang purpose po nung dyablo ay para akitin tayo sa mga bagay na nasishake. Pero lilipas po lahat po niyan. Ibig sabihin na iiwanan po natin po sila, pero ibig sabihin, unahin natin yung kingdom of God. Kasi ito yung pinaka-importante. Ano pa? Nang litisin ang Panginoong Jesucristo ni Poncio Pilato, tinanong si Jesus Christ, "Are you really the king?" Ito po yung sabi po ni Jesus Christ sa kanya. John 18:36, Jesus replied, "My kingdom is not from this world. If my kingdom were from this world, my servants would be fighting to keep me from being handed over to the Jewish authorities. But as it is, my kingdom is not from here." Okay? So tinanong ni Poncio Pilato, "Are you really king?" "My kingdom is not from this world." Ibig sabihin, si Jesus Christ po ay hari, may pinapamahalaan po siya. Pero nandito pa man tayo sa lupa, ay dapat paghariin na natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay dahil kilala na natin siya bilang hari. Hindi na natin hihintayin na mamatay tayo tapos pupunta tayo doon sa kingdom of God tapos saka natin paghahariin si Jesus Christ. Dito pa lamang sa lupa, paghahariin na natin Jesus Christ. At kapag sinabi nating paghariin siya sa ating buhay, ay dapat siya ang nasusunod sa ating buhay. Hindi ang sarili natin, hindi ang gusto natin, hindi ang asawa natin, hindi yung kaibigan mo, hindi yung sinasabi ng relihiyon mo na taliwas naman sa sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat si Jesus Christ ang masunod po sa buhay po natin. Pinapaalam ng Diyos sa atin, paghariin natin po si Jesus Christ dito. Bakit ko sinabi? Luke 17:20-21. At palibhasa ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Ni sasabihin man nila narito o nariyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Sa wikang Ingles, the kingdom of God starts from our heart. Ang kaharian ng Diyos ay nandito po sa ating puso. Kapag pinaghahari natin si Jesus Christ sa ating puso, ginagawa nating hari siya, ibinababa natin yung sarili po natin. Is Jesus Christ the King of your life? Kailangan hari po siya. Amen? At madalas, yung gusto natin at ang gusto ng Panginoong Jesucristo ay magkaiba. Ang gusto ng laman at gusto ng Espiritu ay magkaiba. Pero kapag pinaghari natin naman si Jesus Christ, abay makakasama po tayo doon sa kingdom of God na hindi nagigiba. Amen? Kaya sa panalangin na itinuro ng Panginoon Jesucristo sa Our Father, your kingdom come, tuloy nyo, your will be done on earth as it is in heaven. Yun ang pinaghahari mo si Jesus Christ. Yung paghahari ng Diyos ay mangyari nawa sa akin dito sa lupa, gaya ng sa langit. So ibig sabihin dito, nandito na yung kingdom of God, kaya lang nasa loob natin. Naunawahan po ba natin? Malinaw po ba? Baka may hindi malinaw. Gusto ng Diyos, maghari siya sa puso natin. Kung may gusto tayo at ayaw ng Diyos, isipin natin si Jesus Christ ang hari.
At ang hari ay pinaglilingkuran nang hindi napipilitan. At yung hari natin ay hindi katulad ng hari dito sa mundo. Yung hari natin dito sa mundo, nagpapayaman sila. Sarili lang nila yung kanilang iniisip. Yung hari natin, doon sa kanta, that you my king will die for me, amazing love, how can it be? Mahal na mahal po tayo ng hari. Kalahin mo yung hari natin, binigay niya yung buhay niya sa atin. Imbis na tayo na alipin na magbigay ng buhay natin para sa hari, yung hari natin ang nagbigay ng buhay niya para sa atin. Ang susunod na mananatili at hindi mauuga at hindi magigiba ay, number 2, those that allows Jesus to be the king of their lives. Yung mga hindi mauuga, hindi magigiba, ay syempre, yung mga tao that they belong to the kingdom of God. Alam niyo po ba yung kinanta po natin na unshaken? Unshaken faith, bakit hindi ka mauuga sa iyong pananampalataya? Hindi dahil malakas po tayo, hindi dahil marunong po tayo, kundi marunong tayong magtiwala dun sa Diyos kapag nasa sitwasyon tayo na hindi natin alam yung gagawin po natin. Ang kailangan lang natin gawin para magkaroon ng unshakable faith is to trust God na yung hari natin kaya niyang gawin ang lahat. Amen? Hebrews 12:28, therefore, since we, sino yung we? Tayo. We are receiving a kingdom that cannot be shaken. So tayo, those that allow Jesus Christ to be the King of their lives, sila yung mananatili kasi sila ay anak ng Diyos. Anong dapat natin gawin para hindi tayo mauuga at magigiba kapag dumating ang lindol sa ating buhay? Okay, anong dapat natin gawin? Hebrews 12:28. Di ako maalis sa Hebrews 12. Let us be thankful and worship God in reverence and fear in the way that pleases Him. Tatlo po yan. Okay, una, let us be thankful. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin ay dapat tayo ay maging mapagpasalamat sa Diyos lagi dahil naging kabahagi tayo sa Kanyang unshakable kingdom. Sa Colossians 1:12-14, giving thanks unto the Father which has made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of His dear Son. Ito lamang, dapat pasalamatan na natin. Hindi ka na kailangan maghanap pa ng rason para pasalamatan mo yung Diyos. Sabi po diyan, partakers po tayo of the inheritance of the saints. Ano yung i-inherit natin? Ano yung i-inherit natin? Kingdom of God. Kingdom of His dear Son. He has delivered us from the power of darkness. Dati nasa kadiliman tayo. He brought us into this marvelous light na kay Jesus Christ na tayo. Si Jesus Christ na yung naghahari sa atin. Dati mundo. Kadiliman. Yun na lamang, pasasalamatan mo na eh. Number 2, worship God in reverence. Okay? Ibig sabihin, sambahin natin siya ng buong paggalang at unahin natin siya sa lahat ng oras. Yun po ay worshiping. Kapag inuuna natin ang Diyos, hindi ibig sabihin na pababayaan mo yung iba. Inuuna mo lang ang Diyos, susunod na lang yung iba. Hindi number 4 ang Diyos, number 1 siya, 2, 3 na lang po yung iba. Worshiping po yon. Ng ating pagsamba ay hindi lang tuwing araw ng linggo, ngunit ito'y pang-araw-araw na pamumuhay na may kabanalan na pagsunod sa lahat ng Kanyang kalooban. Amen? Hindi lang araw ng linggo. In every day of our life, kailangan nabubuhay po tayo nandun ang pagbibigay natin ng buhay sa Panginoon. Romans 12:1-2, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na iyong iharap ang iyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya inyong katampatang pagsamba, karapat-dapat na pagsamba. May karapat-dapat palang pagsamba.
Yung pag-aalay daw ng ating buhay, okay, ng ating katawan na isang haing buhay. Verse 2, at huwag kayong magsiyaon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo ng pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Paano ba tayo magbago ng isip? Dati anong isip natin? Isip natin noon, ba? Pinapakita natin yung katawan natin. Kung sa mga lalaki, pinapakita niya yung muscle niya. Kung sa mga babae, pinapakita niya yung mga sexy na katawan po nila. Flawless. Di ba? Eh ngayon, Kristiyano na tayo. So, ibig sabihin, inaalis natin yung katawan na, yung kaisipan po natin, pinapalitan po natin ng kaisipan ni Jesus Christ. Hindi mo lang inaalis tapos wala kang ipapalit. May sinasabi po ang Biblia, put on the mind of Christ. Put on the mind of Christ. There is the mind of Christ. Kung dati mayabang po tayo, if we put on the mind of Christ, ang sabi ng salita ng Diyos, bagamat sa Diyos siya ay nakatawang tao at ang inyong alipin, nagpakumbaba po siya. Let us have the humility just like Jesus Christ. Yun ang mga mind of Christ. Number 3, fear in a way that pleases Him. Ibig sabihin ang pagkakaroon ng pagkatakot na may paggalang at pagkakaroon ng pagkamangha sa kanyang kadakilaan, kalwalhatian at kabutihan sa atin ay makakatulong sa atin para hindi mauga at magiba sa ating pong pananampalataya. Ang fear po rito ay hindi katulad po nung nakakita ka ng multo tapos natatakot ka. Sa wikang English, reverential fear. Yung reverential, binibigay mo yung buong paggalang sa Diyos kasi siya po ay Diyos. Siya yung lumikha sa atin. Ang mga anghel ay ginagalang po siya.